Hello mga loves! Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So, for today's video, ito na siguro yung inaabangan nyo. Inaabangan nyo to, siguro at least for at least a week. Medyo nabisi ang lola nyo mga loves kasi puro ang ginagawa ko, puro work lang at saka, alam nyo no, busy sa buhay-buhay, mga ganyan. So anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung huling vlog ko, may sinabi ako dun sa inyo mga loves na karamihan sa inyo, I think at least 99% ng mga nanood ng vlog ko is meron ng idea. And tama yung idea nyo mga loves, tama yung mga sinabi nyo, and yung iba doon hindi natuwa syempre. Kasi hindi mo masasabi na, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao mga loves. But anyway, di ko alam kung paano sisimulan eh. At saka hindi naman dapat ako mag-explain sa inyo, pero pakiramdam ko mga loves, karapatan yung malaman kasi hindi naman ganun ka-open book ang buhay ko sa inyo kasi simula nung nag-vlog ako mga loves, alam ko na napamahal kayo sa asawa ko. And mahirap tanggapin mga loves kasi it's been what? It's been like I think 4 or 5 years na ako sa YouTube mga loves, and sa 4 or 5 years na yon nakasama ko ng matagal yung asawa ko mga loves, as in nagsimula ako, siya yung kasama ko, and pinagpatuloy ko yung YouTube channel ko kahit na, alam mo yun, kahit na wala siya. So alam ko po and aware ako na wala pang 1 year kasi sa Pilipinas dapat pag wala pang 1 year na yung asawa mo, hintay mo muna magbabang luksa, ganyan-ganyan. May mga na-receive ako na comment na malandi daw ako kasi nga wala pang 1 year. Nagka-jowa ka na kaagad o kaya sinagot mo na kaagad, parang ganun. So, 9 months na po nawala yung asawa ko. So, in 3 months, magbo 1 year na. I don't think it's gonna change anything. I don't think, alam mo yung, ano yung magbabago, ano yung mangyayari after 1 year, it's still gonna be the same. Like, can someone explain to me? Hi! Nasa bahay kasi ako ng jowa ko mga loves. Hindi, may pusa dito. So, pwede ba maka-explain sa akin ano yung magbabago after ng 1 year, after ng 3 months, it's gonna be 1 year. So, ano yung magbabago doon mga loves? Magbabago ba doon yung grieving process? Magbabago ba doon yung alam mo yun, hindi ko maintindihan at hindi ko rin magets na bakit ang bilis mag-judge ng ibang tao na ang landi mo, kaya pala ano, ganyan-ganyan. Bakit ang bilis naman? Hindi ko maintindihan kung bakit ang bilis mag-judge ng iba na hindi naman nakita yung struggles ko. Like, you don't know my struggles, you didn't see how, alam mo yung kung paano ako nag-struggle, kung paano ako nag-grieve, na I thought when I went back to the Philippines, I thought I'm gonna be okay. But when I got back here, parang nag-back to zero ulit ako. Binugbog ko yung sarili ko sa kakatrabaho, as in puro work ako mga loves. Work. Minsan nga nag-work ako ng 8 nights straight, and then afternoon off lang ng 1 day or 2, and then back 6 days, mga ganyan, dire-diretso. So, binugbog ko yung sarili ko sa kakatrabaho, pero wala, ganun pa rin mga loves. Kasi ayokong umuwi ng bahay. Nalulungkot ako. Dumating na ako sa time na, alam mo yung, ang hirap mag-isa kasi, pag umuwi ako sa bahay, andun lahat kasi ng memories namin mga loves ay nasa trailer dun sa bahay. So, pag nagwo-work ako, nalilibang ako. But, pag uuwi ako mga loves, ayun, babalik na naman. There are times na, alam mo yun na nag-fake ka kasi when you go outside, pag kaharap mo yung ibang tao, like, okay ka, ganyan, pero deep inside, you are not okay. I'm not sure kung na-experience nyo na yun mga loves. Like, you are okay if in front of other people,
but inside, lalo na pag mag-isa ka na lang, you are dying, you are drowning, ganyan. Kasi nga, dahil sa, hindi siya problem dahil dun sa longing mo, sa nawala na, alam mo yun, sa nawala kasi yung asawa ko. So, dumating yung time na sabi ng mga ka-work ko, alam mo yun, try mong lumabas, ganyan, do something different. That's why I started going to the gym. Kasi, alam mo yun, para malibang ako. Tapos, nag-start ako na makipagkita sa mga kaibigan ko, ganyan, makipagkita sa mga ka-work ko na Amerikano. Alam mo yung really different na hindi ko siya ginagawa before, pero ginawa ko siya, mga loves, kasi nga alam mo yun na ayoko na mag-isa, ayoko na lang nasa bahay ako. Gusto ko mag-try ng something different. So, hanggang sa, ayun nga, nag-try ako mag-gym, nakikipagkita na ako sa mga kaibigan ko, sa mga ka-work ko, ganyan-ganyan. And minsan, mga loves, hindi minsan, kadalasan, pag age mo na, kasi pag mga nasa 30 plus ka na, 40 plus, ganyan, I am 34 years old sa mga hindi nakakaalam. So, pag mga ganitong edad kasi, mga loves, karamihan, may mga asawa na, ganyan, may mga sariling pamilya, may mga anak. So, karamihan ng mga ka-work ko, katrabaho ko, mga loves, mga kaibigan ko dito, lahat sila may mga asawa, lahat sila may mga anak. So, pag dumating yung time na day off ko, like, I would ask them, hey, pwede ba akong pumunta sa bahay nyo, ganyan-ganyan, pwede ba tayo lumabas, samahan mo ako dito, samahan mo ako sa ganyan. Alam mo yung para malibang ka din, mga loves. But hindi siya pwede kasi may sarili silang mga pamilya, may sarili silang mga anak. Alam mo yun, may sarili silang buhay, kailangan nilang i-continue yung buhay nila. So, hanggang sa nakilala ko si Adam, yung pangalan niya, mga loves, hanggang sa nakilala ko siya, napansin ko sa sarili ko na unti-unti nang bumabalik yung, alam mo, meron nang nagpapasaya sa'yo, meron ka nang, paano ko ba i-explain? From depression, meron ng isang lalaki na nag-start na mag-care sa'yo. Meron ng isang lalaki na nag-start ulit na pasiyahin ka. So, nag-iba yung ko, mga loves. Sabi ko, pwede ba? Kasi sobrang, alam mo yun, alam ko rin naman na maaga, mga loves, na hindi pa 1 year. Pero inayaan ko lang yung sarili ko, mga loves, na sige, okay lang, why not? I'll try. Kasi nga, ano bang mangyayari, mga loves? Ano bang mawawala sa akin? Wala naman. But at first, of course, I felt guilt kasi parang pakiramdam ko, mga loves, na nag-cheat ako sa asawa ko. Pakiramdam ko na, alam mo yun, na niloloko ko siya kasi, ewan ko, ganun yung pakiramdam ko nung una, mga loves. But pina-realize sa akin ni Adam na, alam mo yun, na you are not cheating because your husband, alam mo, wala na yung asawa mo, ganyan-ganyan. So, don't feel guilty. You don't have to feel guilty kasi nga, wala na yung asawa mo. So, yun. Pag kasi nawalan ka ng mahal sa buhay, mga loves, it doesn't mean na kinalimutan mo na siya. Like, buburahin mo na lahat ng memories na meron kayo. Meron time, mga loves, na maaalala mo siya. And hindi, like 2 days ago, pumunta ako ng sementeryo, dinalaw ko siya. Kasi, mga loves, hindi porket meron ka ng bago, is kinalimutan mo na o binura mo na yung lahat ng meron sa inyo before. We've been together, mga loves, for almost 11 years and hindi ganun kadaling kalimutan yun. And alam ko sa inyo, yung iba alam na kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi habang buhay yon, mga loves, na meron silang space sa puso mo. And ganun yun, mga loves. Nawala man yung asawa ko, meron man akong bago ngayon, hindi ibig sabihin nun na wala nang
kinalimutan ko na lahat. Nawala ng space sa buhay ko yung asawa ko, mga loves. Kasi, he will be forever in my heart. Which is, totoo yun, mga loves. And ngayon, meron akong jowa. Salamat. Bakit ang bilis naman? Kasi hindi ko alam, mga loves, na pag nag-start ka pala na makipag-usap sa isang tao dito, sa isang lalaki, tapos nag-start kayong lumabas, ibig sabihin na you are dating, like you are official. Parang ganun, mga loves, na wala ngang nun na sinasagot mo na siya. Wala nga mga ganun dito, mga loves. na din ako, sabi ko, ay ganun pa yun. Ganun pala yun. Akala ko kapag nakapag-date ka, kasi di ba sa Pilipinas, pag nakapag-date ka, pwede ka makapag-date din sa iba. Di ba parang ganun? Eh dito, mga loves, pag parang nakapag-start kang umagri ka sa kanya na makapag-date ka, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng makipag-date sa iba. Parang ganun. So, ayun. Baka i-judge nyo rin ang aking jowa kasi, mga loves, sasabihin nyo, bakit hindi ka naman namili, Miss May? Alam ko na yan, mga loves, bakit hindi ako namili, bakit siya, bakit ganyan. So, bahala na kayo, mga loves, kung ano yung gusto nyong sabihin kasi buhay ko naman to. And kahit anong sabihin nyo, hindi naman ako magiging mga loves, hindi ako magigidepende sa kung ano yung sasabihin nyo sa akin. So, ang pangalan niya, mga loves, Adam. So, si Adam ay meron siyang 3 anak. So, sasabihin nyo, bakit pinili mo yung merong 3 anak? So, meron siyang anak sa kanyang di ba pag sa babae, pagkadalaga? So, sa kanya, pagkabinata. So, yung panganay niya, mga loves, wala naman problema doon kasi malaki na, mga loves. Alam niyo naman dito sa Amerika, pag malaki na, meron na silang sariling wala pang sariling pamilya, pero nasa college, nag-aaral, ganyan-ganyan. May sarili ng buhay. May sariling mundo, ganyan. So, 22 years old na yun, mga loves. And then, yung dalawa niyang anak, yun yung 10 years old at saka 12 years old. So, yun yung divorce siya, mga loves. Ilang taon? Alam ko, tatanong niya din. Mas matanda siya sa akin ng 11 years. So, sasabihin niyo, bakit mo naman pinatulan ng may edad? He is 45 years old, mga loves. So, I'm 34. So, I don't think there's a problem with that. And yung mga anak niya, mga loves, wala akong problema. Yun yung nagiging busy ako ngayon, mga loves, kasi naging instant mom ang lola niyo. Although yung asawa ko, mga loves, may anak naman siya. Kaso kasi, mas matanda yung anak niya kaysa sa akin. And yung inano ko, mga loves, is yung bagay pa naging baby ko doon, si Shenandoah. Eh ngayon, may edad naman na si Shenandoah, mga loves, 18 years old na siya. So, doon siya nakatira sa auntie niya. And nasa college na rin siya ngayon. So, bago pala ako makapag-date kay Adam, mga loves, nag-ask ako ng permission kay Shenandoah. Sabi ko, is it okay if I started dating? Ganyan-ganyan. Alam mo, sabi ng bata, mga loves, sabi niya sa akin, yes, of course, you deserve to be happy. And sabi niya sa akin, I know na naging masaya sa'yo yung papo ko, ganyan-ganyan, na hindi mo siya pinabayaan. Ayoko na maiyak, mga loves. Basta nagpaalam ako sa kanya bago ako mag-start makipag-date kasi gusto kong, alam mo yung gusto kong anuhin yung permission niya, mga loves. Bakit si Shenandoah? Kasi siya yung parang naging anak namin ni Kirby. Yung anak ni Kirby, dahil nga mas may edad siya sa akin, mga loves, at saka hindi normal yung pag-iisip niya. Hindi na ako masyadong sa kanya, mga loves. Siya rin yung isa sa malaking pinroblema ko nung nawala yung asawa ko. Hindi ko na i-detailed yun, mga loves. Sobrang na-stress. Alam mo yung stress ka, depression, grieving, and you have to... Ayoko nang elaborate sa inyo, mga loves. Basta sobrang... All I can say now is I am moving forward and kung ano yung binigay sa akin ni Lord, kung tatagal man kami ni Adam, hindi ko alam, mga loves, but I am hoping na maging okay kasi sobrang bait ng mga anak niya sa akin, mga loves. Isang 10 years old and isang 12 years old. So, nagiging busy sa, sa mga bata, ganyan, instant mom ulit, which is, hindi ako nagreklamo, mga loves, kasi sobrang bait ng mga anak niya, and sobrang mga mapagmahalaga, I love you na nga sa akin. Kaya,
kaya natutuwa ako mga loves. Iba yung buhay, iba yung experience eh. Ngayon na nakakabanding ko na yung mga anak niya, nakakabanding ko yung mama niya. Iba yung, hindi ko na-experience kasi yun before mga loves eh. Kasi nga may edad na yung asawa ko. So, ngayon, it's totally different. Ang dami kong mga new experience. Busy lang ang lola niyo kakatrabaho. And yung trailer mga loves, nandun pa din. Umuwi pa din ako doon, paminsan-minsan. Pero ngayon, dito muna ako nakastay sa bahay ni Adam kasi nga ginagawa pa yung kwarto ko mga loves. So, hindi pa rin siya tapos. Si Adam din kasi yung gumagawa ng mga loves. Ang dami niya kasing ang dami niyang alam gawin sa buhay. So, siya rin yung gumagawa nun. So, sinisingit niya lang gawin yun mga loves kapag, alam mo yun, after ng trabaho niya, kapag may extra time, siya yung gumagawa. So, hindi pa tapos mga loves. Kaya, pag natapos yun, syempre, babalik ulit ako doon. But, hindi ko alam mga loves. I cannot say anything because alam mo yun, it's too early and I don't wanna rush things. Hindi ako nagmamadali. Saka sabihin nyo, hindi nagmamadali, nagka-jowa ka na nga. Iba yung ibig sabihin ko na nagmamadali. Kasi alam nyo mga loves, gusto na talaga ako mag-move in dito ni Adam, sa totoo lang. Gusto na niya na dito ako tumira, ganyan. But, I don't know. Let's see mga loves, kung anong mangyayari. Right now, at this time, mga loves, I am happy. And dahil meron nang nagpapasaya sa akin, meron nang alam mo yung excited ka na merong excited na ako umuwi sa umaga para makita siya, yung ganun. Parang bumalik ulit yung dating masiyahin na May. Kasi ang dali lang mga loves eh. Ang dali lang humarap sa tao tapos ngumiti ka sa kanila. Sobrang dali lang nun para sa akin mga loves. Pero hindi nakikita ng ibang tao na kung ano yung nasa saloobin mo ba na you are dying inside, ganun. Pero ngayon, hindi na ganun mga loves. Bumalik na yung sigla, yung spark ulit, ganyan. And I am excited sa nalalapit na Christmas. And itatry kong i-vlog mga loves yung aming unboxing ng gift. Marami akong mga naregalo mga loves. Marami akong ireregalo sa mga anak niya. And spoiled ko talaga sila mga loves, as in gumastos ang lola nyo. Wag nyo na akong i-bash sa mga ireregalo ko sa kanila. Wag nyo na akong i-bash sa mga magagastos ko. Kasi baka sasabihin nyo na naman, buti pa sila naregaluhan mo, tas yung family mo sa Pilipinas, ganyan-ganyan. O diba? Alam ko na yung mga iniisip yung mga loves. Ang tagal ko na na-spoiled mga loves ng family ko sa Pilipinas. Simula pa lang ng nagkatrabaho ako, na-spoiled ko na sila hanggang ngayon mga loves. So, ayun lang, for sure yung iba sa inyo, marami pa rin mga katanungan, ganyan. Kung ano man yung mga katanungan yung mga loves, pwede kayong mag-leave ng comment. Please lang, kung alam mo yun, kung hindi naman maganda yung sasabihin mo, wag ka nang mag-comment, ganyan. Alam ko, you are entitled for your own opinion, but still, you don't have the right na, alam mo yun, na i-degrade yung isang tao or sabihan ng isang tao na malandi, ganyan. And for those of you na who will continue to watch me, maraming salamat sa new chapter ng buhay ko. Baka, syempre, pag nag-vlog ako next time, makakasama ko na siya. And yung mga anak niya. So, alam ko maninibago kayo mga loves. Kahit ako naman, maninibago kayo. Pero, eto na yun mga loves eh. We just have to accept. We just have to, all of us needs to move forward. And nagpapasalamat ako sa pagsuporta nyo sa akin, sa amin ng asawa ko. Pero yung journey namin ng asawa ko mga loves is tapos na. Natapos na yun mga loves kasi iniwan na niya ako. So, all of us, we have to move forward. And maraming salamat sa lahat ng mga mag-i-stay sa magiging journey namin ni Adam. In next vlog mga loves, makikilala nyo din siya kasi pupunta kami ng Las Vegas next week.
It's gonna be my first time going back to Vegas with a different guy. Normally, mga loves, I would go to Vegas. Me and my husband, we would go to Vegas like at least 2 to 3 times a year. Si Adam kasi, mga loves, he's never been to Vegas. He's never been like a travel guy kasi nga, all he does is yung trabaho, kids, ganyan. So, I think he deserved to go on vacation. So, ako mga love, dahil mahilig ako magbakasyon, so sabi ko, okay, I can take you to Vegas, ganyan-ganyan. So, ayun mga loves. Anyway, that's it. Ang dami ko na nasabi. Maraming salamat sa inyo mga loves, and sa lahat ng mga na-disappoint ko, pasensya na po sa lahat ng mga masaya para sa akin sa new journey ng buhay ko. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. And ayun lang mga loves, my family knows everything and then they're okay with it. And ayun nga pala mga loves, gusto ko rin sabihin sa inyo na hopefully sana next year or in the next I was hoping, hopefully next year mga loves, sana nandito na si mama at papa. So ayun lang, thank you so much for watching this video, and like what I've said, kung may mga tanong kayo, and kung may mga comment kayo na gusto nyong i-comment, kung hindi maganda, wag na mag-comment. Pero, ayun mga loves, thank you so much sa panunood nyo sa akin palagi. And yun lang, maraming salamat mga loves. Thank you so much for watching. Bye!